Ako si Carmela, 27 years old. Sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito ang tingin sa akin ng mga tao dito sa amin. Pokpok sabi nila. Para bang yun lang agad ang salitang pwedeng idikit sa akin. Dahil wala akong naging pangmatagalang relasyon. Oo, palipat-lipat ako ng boyfriend. Pero kasalanan ko ba kung minamalas ako sa pagpili ng lalaki? Sexy daw ako sabi ng mga nakakakita. Maputi, may katawan, at marami talagang humahanga. Yung tipong hindi ko kailangan magsuot ng maiksi para mapansin. Kahit simpleng damit lang, may dating na. Malakas talaga ang sex appeal ko sabi nga ng iba. Kaya lalo kong hindi maintindihan kung bakit nagagawa pa rin akong lokohin ng mga nagiging boyfriend ko. Hindi ako nakikipaglaro. Ang hanap ko lang naman ay pagmamahal. Yung totoo. Yung marunong tumingin ng babae, hindi lang sa katawan, kundi dahil sa pagkatao. Pero bakit parang ang malas ko? Sa huli, ako pa rin ang luhaan. Kahit pa binibigay ko na ang best ko. Kahit pa paglingkuran ko sila sa kama at talagang nagpapaka-wild ako para lang masiyahan sila. Kahit pa ibigay todo ko sa paggiling, wala pa ring nagtatagal. Lagi at lagi ako ang naiiwan. Kaya siguro, hindi ko na rin masisisi ang mga tao kung bakit ganun ang tingin nila sa akin. Sa kanila, isa lang akong babae na gamit na madali lang pagsawaan. Pero sa totoo lang, ang hanap ko lang naman ay yung pagmamahal na hindi panandalian. Pero kahit ganun, hindi ko maiwasang mairita. Kasi kung makatingin sa akin yung iba, para bang sila ang malilinis at ako lang ang makasalanan. Meron pang ang mga lalaki dito na akala mo'y papatulan ko sila. Kahit hindi ko naman sila gusto. Ang kapal minsan ng muka. Kasi feeling nila dahil marami na akong naging karelasyon, kahit sino na lang ay pwede sa akin. Pero ang totoo, wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba. Mas importante sa akin na maging masaya ako, kaysa magmukhang banal sa mata nila. Kaya lang, hindi ko rin maiwasan na tanungin ang sarili ko, darating pa kaya yung lalaking marunong magpahalaga? Kahit anong sabihin ng tao, tuloy lang ako sa buhay ko. Umaga na naman, papasok ako sa trabaho. Sekretarya ako sa isang malaking hardware dito sa bayan. Hindi man glamorous, pero maayos ang sweldo at sapat para makapag-ayos ng sarili. Paglabas ko ng bahay, ramdam ko agad yung mga mata ng mga kapitbahay. Sanay na ako. Pero kanina, ayun na naman si Mang Rudy. Yung kapitbahay naming may edad na at kilalang palabiro na may halong kalaswaan. Habang dumadaan ako, bigla siyang sumipol. Uy Carmela, ang sexy naman ng sekretarya ng bayan. Sabay kindat pa niya. Hindi ako kumibo. Diretso lang ang lakad ko. Pero ramdam ko yung init ng tingin niya mula ulo hanggang paa. Nakakadiri minsan, pero wala rin akong magawa. Kung papatulan ko naman, baka ako pa ang masabing malandi. Kung hindi ko pansinin, tatawan-tawanan niya lang ako at gagawin ulit bukas. Nasa isip ko, ganito ba talaga palagi? Ang ganda't katawan ko, imbis na maging biyaya, parang sumpa pa. Lahat may tingin, lahat may iniisip, pero wala namang seryosong tumitingin. Pagdating ko sa hardware, ibang mundo na. Naka-blouse lang ako at skirt na sakto lang sa tuhod, pero alam kong may dating pa rin. Halos lahat ng mga karpintero at trabahador na naroon, natutulala kahit saglit pa dumaan ako sa opisina. Sanay na ako, pero sa loob-loob ko, minsan nakakapagod din. Good morning Carmela. Bati ni Boss Ronnie, may-ari ng hardware. Medyo bata pa, nasa early 30s. Malinis at mukhang seryoso sa negosyo. Iba ang tingin niya kumpara sa iba. Hindi bastos, hindi rin malisyoso, pero minsan may halong lambing na hindi ko rin may paliwanag. Kinikilig ba ako? Aaminin ko oo. Pero dapat ba? Hindi, dahil may asawa si Sir Ronnie. Nakikita ko nga minsan, dumadalaw dito si Ma'am Clarice. Maputi, sosyal,
laging nakaayos. Yung tipong babae na hindi mo gugustuhing makabangga. Pero bakit ganun? Tuwing nagkakatinginan kami ni Sir Ronnie, para bang may kuryenteng dumadaloy. Kahit simpleng tanong lang niya na, "Nagawa mo na ba yung reports kahapon?" Parang may kakaibang lambing na naririnig ako. At kapag ngumingiti siya, hindi ko mapigilang sumabay. Kanina pa nga, habang inaabot ko yung folder sa mesa niya, halos magdikit ang mga kamay namin. Napakagatlabi ako, sabay iwas ng tingin. Ramdam ko yung mabilis na kabog ng dibdib ko. "Okay ka lang?" Tanong ni Sir Ronnie. Parang napansin niya yung pamumula ng pisngi ko. "Opo sir, mainit lang siguro." Palusot ko. Kahit ang totoo, iba yung init na nararamdaman ko. At ayun na naman. Bumabalik sa isip ko yung sipol ni Mang Rudy kaninang umaga. Doon, ramdam ko yung bastos na pagnanasa. Pero kay Sir Ronnie, kahit bawal at mali, parang may halong respeto at lambing. Yun ang nakakatakot. Dahil alam kong kapag natukso ako, masisira hindi lang pangalan ko, kundi pati pamilya niya. Habang nag-aayos ako ng papeles sa mesa, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Halos sabay kaming napalingon ni Sir Ronnie. Dumating si Ma'am Clarice. Ang ganda niya, sosyal kong manamit, naka-heels at branded na bag. Yung tipong halatang sanay sa alta sosyedad. Kumindat pa siya kay Sir tapos nilingon ako. Ramdam ko agad yung tingin niya mula ulo hanggang paa. Hindi yun basta tingin lang, kundi parang may sukat at bigat. Parang tinatantya niya kung bakit sekretary ng asawa niya ay ganito ka-sexy at ka-attractive. "Good morning ma'am," bati ko, pilit na nakangiti. Ngumiti rin siya pero tipid lang, yung ngiting parang may laman. "Good morning din," sagot niya, sabay lumapit kay Sir Ronnie at hinalikan nito sa pisngi. Nakatayo lang ako, pinipilit hindi ma-conscious. Pero ramdam ko ang pagsusuri niya sa akin. Alam kong sa isip niya, tinatanong niya na kung bakit ganito ang itsura ng sekretary ng asawa niya. Maputi, makurba, may dating kahit simple lang ang suot. "Han, pupunta ako sa mall later. May bibilhin lang ako. Ikaw na ang bahala dito sa hardware ah," sabi niya kay Sir Ronnie. "Oo, mag-iingat ka," sagot naman ni Sir. Bago tuluyang umalis, huminto pa si Ma'am Clarice sa pinto at muling tumingin sa akin. Saglit lang pero matalim. Pakiramdam ko, pinaparamdam niya na bantay sarado siya. Pagkaalis niya, natahimik ang opisina. Balik agad si Sir Ronnie sa papeles, habang ako naman, pilit iniwas ang isip. Pero sa loob-loob ko, mas lalo lang akong natakot at natutukso. Pag-uwi ko ng hapon, diretso agad ako sa kwarto. Nakakapagod din ang buong araw sa hardware. Pero mas mabigat yung iniisip ko. Yung titig ni Ma'am Clarice kanina. At yung ngiti ni Sir Ronnie na parang may kakaibang ibig sabihin. Matagal na rin kasi akong walang jowa. At sa totoo lang, ramdam ko na rin yung pangangailangan ng katawan ko. Yung init na pilit kong kinukulong. Pero paminsan-minsan, lumalabas din. Humiga ako sa kama, ipinikit ang aking mga mata. At bago ko pa namalayan, ang mukha ni Sir Ronnie ang naiisip ko. Yung paraan ng pagtingin niya, yung boses niyang malambing, yung kamay niyang muntik nang dumikit sa akin kanina. Napakagatlabi ako. Hinayaan kong bumigay sa init na kanina ko pa tinitiis. Ginawa ko yung bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. Para lang palabasin ang bugso ng nararamdaman ko. Mahina ang ungol ko, pilit kong tinatago kahit ako lang ang mag-isa sa bahay. At sa huling sandali, isang pangalan lang ang lumabas sa bibig ko. "Sir Ronnie," hinihingal kong wika. Pagkatapos, nanlumo ako, nakatulala sa kisame, hinihingal. Kinain ako ng hiya sa sarili ko, pero kasabay nun, may kakaibang kilig at kaba rin. Alam kong mali. Pero bakit siya ang naiisip ko? Kinabukasan, parang wala lang. Normal na araw sa hardware. Pinilit kong iwaksi ang nararamdaman ko.
Hindi ako ganun klaseng babae. Alam ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang lamunin ako ng maling tukso. Kahit pa kay Sir Ronnie, kahit pa siya yung unang lalaking naramdaman ko na may respeto at kakaibang dating, bawal pa rin, kaya kailangan kong pigilan. Pero minsan pala, kahit anong iwas, kapag hindi umayo ng panahon, talo ka. Dumating ang araw ng birthday ni Sir Ronnie. Nagpasya siyang maghanda para sa mga tauhan. Simple lang, may lechon, pansit, kantang tugtugan sa videoke, at syempre may inuman. Carmela, salamat ha. Ikaw na naman ang nag-aasikaso ng mga gamit dito. Biro ni Sir habang inaayos ko ang plato at baso sa mesa. Ngumiti lang ako at nagpatuloy. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko ang tingin niya sa akin. Yung tingin na parang ako lang ang tao sa paligid. Habang abala ang lahat, nakihalo na rin ako kahit konti. Uminom ng konting alak, nakipagkwentuhan. Pero sa bawat sandali, hindi ko maiwasang mapansin na kakaiba ang kilos ni Sir Ronnie. Pasimple siya. Kung hindi mo alam, iisipin mong normal lang. Pero ako, ramdam ko. Kapag nagbibiruan ng iba, siya ang unang tumitingin sa akin para sabay matawa. Kapag may inabot siyang baso ng alak, ako agad ang uunahin niya. At isang beses, habang dumaan siya sa likod ko, bahagya niyang dinampi ang kamay niya sa braso ko. Parang walang ibig sabihin, pero tumigil ang oras para sa akin. Nagulat ako, hindi ko alam kung dala lang ng alak, ng kasiyahan, o ng totoo niyang nararamdaman, pero isang bagay ang sigurado. Hindi yun aksidente. Sinasadya niyang ipadama sa akin na espesyal ako, kahit hindi alam ng iba. Kinabahan ako, kasi alam kong kapag nagpatuloy ito, baka wala na akong kawala. Habang tumatagal ang gabi, mas lumalakas ang tawanan at kantahan sa videoke. Puno ng ingay at saya ang paligid, pero ako, tahimik lang na nakamasid. Doon ko napansin ang isang bagay na matagal ko nang kutob. Hindi nagpapansinan si Sir Ronnie at si Ma'am Clarice. Oo, nandun si Ma'am. Nakaayos pa rin kahit simpleng salo-salo lang, pero halata sa kilos niya na hindi siya interesado. Nakaupo lang sa gilid, abala sa phone. Paminsan-minsan ay ngumunguya ng pagkain. Pero hindi man lang tinitingnan ng asawa. Wala ring effort na makihalo sa saya ng mga tauhan. Samantalang si Sir Ronnie, todo sa pakikisama. Nakikipagtagayan, nakikikanta, nakikipagkwentuhan. At sa lahat ng yon, ramdam kong ako ang madalas niyang pinapansin. Minsan, nahuli ko siyang nakatingin sa akin ng diretsyo. Hindi yung bastos, kundi yung titig na parang nagsusumamo. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya mabigkas. Agad niyang iniiwas ang mga mata kapag napapansin kong nahuli ko siya. Pero alam kong hindi ako nagkakamali. Doon ako kinabahan. Kasi hindi lang pala ako ang nakakaramdam. May kakaiba rin kay Sir. Dahil sa pagiging malamig sa isa't isa ng mag-asawa. Lumipas ang ilang oras, medyo tipsy na rin ako. Nag-CR muna si Ma'am Clarice. At karamihan sa mga tauhan, abala pa rin sa kantahan. Doon, biglang lumapit si Sir Ronnie sa mesa ko. Masaya ka ba, Carmela? Tanong niya sabay ngiti. Masaya naman po, sir. Sagot ko. Pero ramdam ko yung kaba sa dibdib ko. Bahagya siyang yumuko para hindi marinig ng iba. Salamat ha. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit parang kumpleto ang araw ko ngayon. Parang huminto ang mundo ko sa sinabi niya. Lasing lang ba siya? O totoo yun? Halos madikit na ang mukha ni Sir Ronnie sa akin habang nakayuko siya sa mesa. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa gilid ng tenga ko. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Kaya pinili kong hawakan na lang yung baso ng alak sa harap ko. At doon, bumukas ang pinto ng CR. Si Ma'am Clarice. Saglit akong natigilan. Dali-dali akong umayos ng upo, parang nahuli sa kalokohan. Kahit wala naman talagang nangyayari. Pero si Sir Ronnie, walang bakas ng pagkataranta. Imbis na umiwas, tumingin pa siya sa akin at ngumiti.
Yung ngiting alam kong hindi para ipakita sa iba. Nagtama ang mata namin ni Ma'am Clarice. Yung tingin niya matalim. Parang sinasabi na alam niyang may kakaiba. Pero si Sir Ronnie, kalmado lang. Umupo pa nga sa tabi ko. Kumuha ng bote ng alak at siya pa ang nagtagay ng baso ko. "Cheers, Carmela," sabi niya sabay tingin ng diretso sa mga mata ko. Walang pakialam kung nakikita ng asawa. Napasubo ako. Walang ibang nagawa kundi sabayan siya. Nagtagay din si Ma'am pero halata sa mukha niya na hindi natutuwa. At sa loob-loob ko, lalo akong naguluhan. Hindi ako ganitong babae. Hindi ako manggugulo ng may asawa. Pero bakit ganun? Bakit parang sinasadya ni Sir Ronnie na ipadama sa akin na espesyal ako sa kanya kahit sa mismong harapan ng asawa niya? At doon ko naramdaman, nagsisimula na talaga akong mawalan ng kontrol. Natapos na rin ang kasiyahan. Isa-isa nang nagsiuwian ang mga tauhan. Bitbit ang mga ngiti at kalasingan nila. Si Ma'am Clarice naman, nauna nang sumakay ng sasakyan papunta raw sa bahay ng kaibigan. Hindi ko alam kung totoo o alibay lang para iwasan si Sir Ronnie. Pero ang malinaw, naiwan akong kasama niya. "Carmela, ihahatid na kita. Gabi na," sabi ni Sir Ronnie habang nag-aayos ng susi ng sasakyan. Gusto ko sanang tumanggi. Gusto kong sabihin na kaya ko namang umuwing mag-isa. Pero nung nakita ko yung paraan ng pagtitig niya, parang nawala ang lahat ng lakas ng pagtutol ko. Kaya tumanguna lang ako. Tahimik kaming dalawa sa biyahe. Tanging tunog lang ng makina at musika sa radyo ang naririnig. Pero sa bawat segundo, ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Hanggang sa dumating kami sa harap ng bahay ko. "Salamat, sir," mahina akong sabi habang akmang bubuksan ng pinto. Pero bago ko pa nagawa, inabot niya ang kamay ko. Mainit, mahigpit, hindi ko magawang umatras. "Carmela," bulong ni Sir Ronnie. Hindi siya nagpatuloy, pero sapat na yung pangalan ko para bumigay ako. Hindi ko na alam kung paano nagsimula. Basta ang naalala ko, magkahalong uhaw at pagnanasa ang dumaan sa amin. Sa loob ng bahay ko mismo, sa tagal ng panahong pinipigil ang sarili ko, doon ako tuluyang nagpaubaya. At doon, nakalimutan ko lahat, kasama na ang katotohanan na may asawa siya. Pagkatapos nun, nanlumo ako. Nakatulala sa kisame, nakahiga pa rin, habang si Ronnie naman ay nakatulog sa tabi ko. Ang dami kong tanong sa sarili ko. Ganon nga siguro. Magiging ganon ka kung ano ang sinasabi ng mga tao sa'yo. Siguro nga pokpok ako dahil sa nagawa ko. Umaga na, pumasok ang liwanag ng araw sa maliit kong bintana, kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Dahan-dahan akong dumilat at doon ko na-realize ang katotohanan. Nasa tabi ko si Sir Ronnie. Tulog pa siya, nakahubad ang dibdib, mahimbing at walang kamalay-malay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Agad kong inalala lahat ng nangyari kagabi. Yung bawat halik, bawat yakap, bawat ungol na hindi ko napigilang ilabas. Hindi ito panaginip. Totoo ang lahat. Dali-dali akong bumangon, pero ramdam ko pa rin sa katawan ko ang bigat ng nangyari. Napatingin ako sa kanya, at doon, lalo akong kinabahan. Paano kung magising siya? Paano kung may makaalam? Nang gumalaw siya, mabilis kong kinuha ang kumot at itinakip sa sarili ko. Dahan-dahan siyang dumilat, at nang makita niya akong nakaupo sa gilid ng kama, ngumiti siya. "Good morning," mahina niyang sabi, parang wala lang. Hindi ako nakasagot agad. Napatitig lang ako sa kanya, may halong hiya at takot ang nararamdaman ko. "Sir, hindi dapat nangyari to," mahina kong bulong. Umupo rin siya, saka hinawakan ng kamay ko. "Carmela, huwag mong isipin na mali lang to. Matagal ko na tong nararamdaman. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin." Pero imbis na kiligin, lalo akong naluha.
Hindi ko alam kung dahil sa hiya sa sarili ko o sa takot na baka tama nga ang tingin sa akin ng tao. Sir, may asawa ka. At ako yung sinasabi nilang pokpok. At kagabi pinatunayan ko sa kanila. Natahimik si Sir Ronnie. Wala siyang sagot. Tanging mahigpit lang nahawak sa kamay ko. At doon ko naramdaman, kahit gaano kaganda ang mga salitang bitawan niya, kahit gaano katamis, ako pa rin yung talo. Simula nun, halos hindi na ako makatingin kay Sir Ronnie. Pilit kong iniiwasan siya sa hardware. Kapag tinatawag niya ako, nagmamadali akong maghanap ng dahilan para makaalis. Kapag lumalapit siya, umiiwas ako ng tingin. Pero hindi rin pala ganun kadali. Isang hapon, habang palabas na ako ng opisina, sinalubong ako ni Ma'am Clarice sa labas. Nakataas ang kilay, naka-cross arms, at yung tingin niya, parang hinuhubaran ako ng kaluluwa. Carmela, di ba? Malamig niyang sabi. Opo, ma'am. Nauutal kong sagot. Pinipilit na maging kalmado. Lumapit siya sa akin. Halos dumikit sa mukha ko. Alam kong may nangyari sa inyo ng asawa ko. At isang payo lang. Kung ayaw mong masira ang buhay mo, lumayo ka. Hindi ako nakasagot. Nanginginig ang tuhod ko. Parang gusto kong lumubog sa lupa. Pag uwi ko, iyak lang ang kinaya ko. Siguro nga tama siya. Siguro kailangan kong lumayo. Pero bakit ganun? Sa halip na gumaan ang pakiramdam ko, lalo akong nasasaktan. Ilang linggo kong tiniis ang paglayo kay Sir Ronnie. Pero isang gabi, nagulat ako nang may kumatok sa pinto ng bahay ko. Si Sir, hawak niya ang isang envelope at halatang seryoso ang muka. Carmela, please, makinig ka muna. Sabi niya sa akin. Pagpasok niya, inilapag niya ang envelope sa mesa. Mga litrato, mga screenshot ng messages, at doon ko nakita, may lalaki si Ma'am Clarice. Matagal ko nang alam, bulong ni Ronnie. Bago pa man yung nangyari sa atin, ramdam ko na. Matagal ko nang tinitiis, Carmela. Kaya ngayong may ebidensya na ako, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Napatitig ako sa kanya, gulong-gulo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Kasi ibig sabihin, hindi lang basta tukso ang nangyari sa amin, baka may patutunguhan na. Pero ang tanong, handa ba akong pasukin ang mundong yun? Hindi agad ako nakapagsalita. Nakatingin lang ako kay Ronnie, habang hawak niya ang ebidensya laban sa asawa niya. Ang dami kong gustong itanong, pero isang bagay ang lumabas sa bibig ko. Sigurado ka ba? Mahina akong sabi. Sigurado ka bang kaya mong gawin to? Halatang nagulat si Sir Ronnie sa sinabi ko. Huminga ako ng malalim. Kinuyom ang mga kamay ko. Kung sigurado ka sa hiwalayan, ibig sabihin, sigurado ka rin sa akin, sa atin. Pero naisip mo ba kung anong tingin ng mga tao sa akin? Pokpok, malandi. Wala raw matinong lalaki na magtatagal sa akin. Napalunok ako. Halos pabulong na lang. Kaya mo bang tumaya sa isang katulad ko? Maraming babae dyan na mas higit sa akin. Dagdag ko pa. Tumayo si Ronnie, lumapit at mahigpit na hinawakan ng magkabila kong balikat. Diretso ang titig niya sa mga mata ko. Carmela, kahit anong sabihin ng iba, alam ko kung sino ka. Hindi ka pokpok, hindi ka malandi. At kahit lahat pa sila magsalita laban sa'yo, ako mismo ang pipili sa'yo, sigurado ako. Nang marinig ko yun, parang gumuho lahat ng pader na tinatayo ko. Pero kasabay ng kilig, may kaba pa rin akong dala. Kasi alam kong hindi madali ang tatahakin namin. Pagsubok, tsismis, panghuhusga, at sa dulo, baka ako na naman ang masisi. Pero Ronnie, paano kung malito? Paano kung hindi natin kayanin? Nanginginig ang boses ko. Mahigpit ang yakap niya. Halos parang ayaw niya akong pakawalan. Kung mali man to, ako ang mananagot. Basta isang bagay ang sigurado ako. Hindi ikaw ang mali, Carmela.
at hindi rin ang pagmamahal ko sa'yo. Ilang araw matapos ang pakikipaghiwalay ni Ronnie kay Clarice, ramdam ko ang gaan. Parang nabunutan ako ng tinik. Hindi man naging madali ang proseso, nakikita ko sa kanya yung kaginhawaan. At sa wakas, malaya siyang dumidikit at nagpapakita ng lambing sakin. At doon, nagsimula yung mga gabing parang kaming bagong kasal. Sa unang beses na nag-overnight siya ulit sa bahay ko, ramdam ko ang init ng katawan niya habang nakahiga kami. Hindi na siya nag-aksaya ng salita. Carmela, bulong niya habang hinahaplos ang pisngi ko. Ngayon, wala na tayong tinatago. Dagdag pa ni Ronnie. At hindi ko na rin napigilan. Sa bawat romansa niya, unti-unti akong natutunaw. Wala nang takot, wala nang guilt. Ang meron lang, kaming dalawa. Buong gabi, paulit-ulit niyang ipinadama sa akin na ako na ang pinili niya. At sa bawat sandali, lalo akong nawawala sa sarili. Naging mainit, matagal, at mas matindi pa kaysa dati. At sa huli, nakayakap siya sa akin na parang ayaw niya na akong pakawalan. Ilang araw kaming ganun. Sobrang saya, pero hindi pala magtatagal ang katahimikan. Isang tanghali, abala ako sa pag-aayos ng mga papeles sa hardware nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan. Si Clarice, pulang-pula ang mukha, halatang galit na galit. Carmela, sigaw niya na ikinagulat ng mga tao. Tumigil ang lahat ng tauhan, napatingin sa amin. Sabi ko na nga ba't ahas ka? Nanlaki ang mga mata ko. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin, lalo na't nagsimula ng magbulungan ng mga empleyado. Papalapit siya, matalim ang tingin, at bawat hakbang niya parang palapit sa bangungot ko. At bago pa man ako makasagot, bigla niya akong sinampal ng malakas, tumunog sa buong opisina. Naramdaman ko ang panlalamig ko, hindi lang dahil sa sampal, kundi dahil sa mga mata ng tao sa paligid. Yung mga mata na dati pa, sanay nang husgahan ako. At sa loob-loob ko, naisip ko ulit. Siguro nga, pokpok nga ako, gaya ng tingin nila. Muling umigkas ang kamay ni Clarice para sampalin ako. Pero bago pa niya magawa, mabilis na humarang si Ronnie. Hinawakan ang braso niya. Tama na, Clarice. Galit na tinig ni Ronnie. Huwag mong saktan si Carmela. Hindi siya ang sumira sa atin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo nandito. Tahimik ang buong hardware, walang nagsasalita. Pero ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin, nang huhusga. Nanginginig pa ang pisngi ko sa sampal. At sa loob-loob ko, gusto ko nang maglaho. Nagiiyak si Clarice, pero wala na siyang nagawa nang lumabas si Ronnie at sabihing, tapusin na natin to. Wala ka ng karapatan na manggulo. Kinabukasan, parang apoy ang chismis na kumalat. Sa tindahan, sa terminal ng tricycle, pati sa mga customer ng hardware, pangalan ko ang bukang bibig. Si Carmela raw kabit ni Sir Ronnie. Ayun na nga ba? Pokpok daw talaga yun eh. Hindi na nagbago, pati ba naman boss pinatulan pa. At sa gitna ng lahat, hindi ko inaasahan si Mang Rudy. Isang hapon, nakasalubong ko siya sa labas ng bahay. Nakasandal siya sa poste, nakangisi. Sabi ko na nga ba, Carmela? Bulong niya, halatang may libog sa boses. Gusto mo rin pala. Sana noon pa pinagbigyan mo ko. Hindi ka sana pinag-iisipan ng tao ng ganito. Para akong binuhusan ng asido. Namuo ang luha sa mata ko. Gusto ko siyang sagutin, pero hindi ko magawa. Parang natulala ako. Pero bago pa ako tuluyang bumigay, biglang dumating si Ronnie, malakas ang boses, matalim ang titig. Rudy, wala kang karapatang bastusin si Carmela. Kung may problema ka, ako ang kaharapin mo. Natigilan si Mang Rudy, pero bago siya makaalis, narinig ng mga kapitbahay ang sigaw ni Ronnie. Hindi pokpok si Carmela. Mahal ko siya at siya ang pipiliin kong makasama. Para akong nabunutan ng tinik. Kahit nanginginig pa rin. Sa unang pagkakataon
ay may umako sa akin. May nagsabi na hindi ako mali. Lumipas ang mga linggo, unti-unting tumigil ang tsismis. Kasi nakikita rin ng tao na hindi lang fling ang sa amin ni Ronnie. Hindi siya bumitaw. Hindi niya ako iniwan kahit puro pintas ang ibinato sa akin. At isang gabi, habang magkasama kami, niyakap niya ako at mahina niyang sinabi, "Alam mo bang matagal ko nang gustong magkaroon ng anak? Pero si Clarice, ayaw niya. Ngayon kung papalarin, baka ibig-ibigay ng Diyos sa akin, sa atin." Napatitig ako sa kanya, halos maiyak. Ngayon lang ako naniwala na kahit pala gaano kabigat ang nakaraan, pwede pa ring magsimula ulit. At doon ko lang naramdaman, ako pala ay babae rin na karapat dapat magmahal at mahalin.